Hindi pa po 'to nag-iinit. Actually, iba dapat yung pamagat ko. Pagbukas ko po nito, baha na po 'to 'no, yung announcement ni VP Sara. So, minuto pa lang po 'to. Minuto pa lang po ang nakakalipas, wala pa pong isang oras kasi naghahanda na tayo dapat. Biglang, nakita po natin 'to kaya bigla tayong nagbago. Siyempre, mainit na balita 'to kaya, wala pa pong, detalye dito maliban po sa pagbibiro ni VP Sara. Pero siyempre, nakita po natin yung mga development, mula pa kahapon 'no, yung, hindi naman po katakataka yan na maramdaman ni VP Sara na talaga kasi pamilya niya na po yung, sinasalbahe. Akalain niyo yung buong Davao, nakakalimutan natin Davao City, diyan po nag-mayor si VP Sara. Masakit nga naman sa kanilang pamilya na ganonin 'no, parang pinaglalaruan. Actually, tatlong, PNP chief chief ng, Davao ang nagpalit-palitan sa loob lamang ng isang araw. Grabe po yung ginawa. Eto nagpatong-patong na po 'to. Yung, malamang ito napuno na po si VP Sara. Meron na tayong preview niyan, eh. Yung pong palarong pambansa 'no, hindi rin po siya nakisama. Pero sarili po siya, nanood naman siya ng palarong pambansa 'no, at ang sinabi niya ro'n ay, hindi totoo na hindi totoo na, ah, ayaw niya ng palarong pambansa. In fact, naihanda naman niya sa loob ng 100 isang taon 'no, isang taon po yung paghahanda nila diyan sa palarong pambansa. So, kung hindi ako nagkakamali, first time na uli 'yan mula nung nag-pandemic. Kaya mahaba-habang preparasyon yung ginawa diyan. Ayun nga po 'no, so wala rin siya ro'n sa opening ceremony. Mukhang mukhang ano po, mukhang pinahihiwatig ni VP Sara, hindi na ako makikipagplastikan diyan sa Pangulo ng Pilipinas. Parang, sa lahat ng ginagawa, yan na naman, makikipagngitian na naman, 'di ba? Hindi niyo na po ni VP Sara, 'yun yung tingin ko diyan, eh. Okey, punta po muna tayo 'no, start na po tayo dahil nakalimandaan na. Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naroon. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, eto po 'no, kapapasok-pasok lang po, mainit pa po 'no. Marami po nagtatanong kung dadalo ba si VP Sara. Ngayon po nasagot na natin, hindi po dadalo si VP Sara sa SONA ni Pangulong Marcos. Kung, mananawagan po si VP Sara na magsosona siya sa isa pang venue, aatin tayo diyan. Sana merong SONA sa labas si VP Sara. Talaga para showdown na 'to. Wala na pong atrasan, eh, mukhang showdown na po talaga 'to, eh, 'no. At ang, tingin kong dahilan, yung, yung pinaka na talagang breaking point na ni VP Sara, yung nakita niya si Bimbi. Hindi marami po kasi nagsasabi si Bimbi daw. Kaya daw sumama si Bimbi daw tsaka yung anong pangalan nung anak ni Philip Salvador, si Josh. Josh at Bimbi na raw ang huli. Okay, ano na lang natin ha. Ah, maganda 'to kasi wala pa pong laman, eh. Maliban po sa pahayag ni VP Sara, wala pong detalye. Alam niyo naman, ganyan po kahusay. Ano lang, one-liner lang po, eh, ang, sinabi ni VP Sara. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Nagpaalam na
ano na ba ako? Pag-usapan din po natin, ito talaga hinanda kong balita eh. Si Joe Biden po ay hindi na po o pinaatras na po sa pagtakbo ni George Clooney. At si George Clooney, yung sikat na artista. At iba pa pong mga Democrats, no? Kasi yun na nga, olat siya pag nagkataon. Okay, pag-usapan din po natin ito pong si Putin. Marami na po kasi nananawagan ng mag-ceasefire na sila, no? Tigil putukan na. May kondisyon po si Putin para po mag-ceasefire. Yan po ang mga pag-uusapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tanging channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan po natin, no? Oo nga, meron sa Bulacan eh. Hinihintay ko si hindi na ako na message eh. Kaya hindi ko alam kung para sa kanila lang o ano eh. Okay. Pasensya na po kayo sa orientation po ng ating pong live ngayon kasi nawala po yung pipindutin para maging horizontal eh. Parang automatic na ngayon kaya medyo hanapan ko pa kung paano babalik tayo sa dati. Yan nawala po yung sa pagla-live ng YouTube yung option na vertical or horizontal. Isa lang po ang option, yan lang po kaya pagpasensyaan niyo na po muna. Ako nga ang ayaw ko niyan dahil nakalabas yung aking tiyan diyan. Okay, pag-usapan po natin, no? Unahin na po muna natin to. Kahit wala pa pong detalye, ito lang po ang sinabi ng BP Sara kasi tinanong po siya sa isang pagtitipon na hindi pa nga nasasabi ng iba, no? Pero meron na po mas importante kasi yung balita nila, no? So umani po to ng iba't iba na kagad reaksyon, no? Ito po ang sinabi talaga ni BP Sara. Tinanong po siya kung siya po ba ay dadalo ng SONA. So ito po ang sinabi ni BP Sara, no, I will not attend the SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Ulitin ko lang po no, I will not attend SONA. I am appointing myself as the designated survivor. Gulong-gulo na naman po, no? Yung mga mahuhusay pong mag-analyze. Si Barry Gutierrez. Sabi ni Barry Gutierrez, we don't have a presidential succession law in PH unlike in the US. Kaya concept designated survivor sa batas natin. Isa pang abogado na mukhang at kinulang sa saligang batas. Hindi ko maintindihan si Barry Gutierrez. Sige, patulan mo lahat. At una pong tatawa ay tinitiyak ko sa inyo si Barry Gutierrez. Mukhang in good mood po si Inday nung sinabi niya to. Katulad po yung bumuntong hininga muna. No, yun po yung importante, yung hindi siya dadalo. Yun po ang pag-usapan natin. No? Bakit hindi dadalo si BP Sara Duterte? Di ba? Kung hindi ako nagkakamali, si Leni Robredo ba dumadalo? Wala kasi tayong pakialam kung dumalo o hindi, di ba? Pero ito po, yung hindi po pagdalo ni BP Sara, talagang masakit po to para kay BBM, no? Kasi isa lang po ang ibig sabihin niyan. Isa lang po ang ibig sabihin niyan para sa akin. Tigilan mo na yung mga kacha-charm offensive mo kasi nakakapandiri na. Alam niyo yun, alam niyo yung matandang nagpapakyut. Aray ko. Tigilan na natin 'to kasi wala parang sa madaling salita, ako ang tingin ko rito, declaration 'to na hindi niya pagdalo na
tigilan niyo na yung panggagamit sa akin. Tigilan niyo na yung pinasasama niyo yung pamilya ko at the same time dahil wala kayong mapakita na dapat maging masamang tao kayo sa akin. At the same time sinasabi niyo ko na may unit team pa rin, may buo pa rin yung unity, no? Yan yung message sa akin na tigilan niyo na ako, no? Hindi na ako magpapagamit sa inyo sa lahat ng mga kalokohan nyo. Nagsimula po yan sa mga hindi po nakakalam. Yung opening ng palarong pambansa, hindi rin po dumalo na si VP Sara Duterte. Kaya declaration ba to ng war with the matagal na po. matagal na po nila na binuwag. Actually, sila po yung nagsimula eh. O kahit na wala na kaming pakialam, no? Yan po, pag ganyan po, pag nasa kalagitnaan ka na, hindi na po importante kung sino nagsimula. Ang importante, hindi mo na panghawakan yung unit team, no? Ikaw na presidente ka, second year mo pa lang, o wala pang second year, wala kang kakayahan na yung mga kakampi mo nga, hindi mo kayang, in fairness naman po kay Pangulong Duterte, dumami po kakampi niya after eh. Wala po ako nabalitaan na kakampi niya dati na kumalas, di ba? O, yung mag-e-election na, kasi ibang usapin na yun. May katulad si Pacquiao, mag-e-election na nang nagkalasan yun. Kasi may ambisyon eh. Gustong tumakbo eh. Akala nila ang patatakboy ni Pangulong Duterte si VP Sara na hindi niya rin naman nakayanan na suportahan. So nakailang ano na, no? Ano pa ba ang kinakailangan yung malaman na talagang si VP Sara ay hindi na wala nang pagkukunwari. Ayaw niya na magkunwari na sila ay good pa. Oh, yan po ang patunay na wala na talaga, no? Ito na yung last straw, yung ginawa ninyo sa Davao City na pinaglaruan ninyo. Yung biruin mo yung latest report, 3 pala ang nagpalitan, no? Hindi lang po si Patay. After po ni Patay, meron pa po 1 oras lang. Tapos yung pangatlo na, yun na po yung bagong Davao Chief, Davao PNP Chief. Supposedly, dapat yung Davao ay ating yung kumbaga yung Davao PNP ay second po, no? Sa isang international na survey o pag-aaral ng Numbeo, no? Second po siya sa safest city. So, imbis na parangalan nyo yung mga Davao policemen, ang ginawa po ninyo, baka nakakalimutan po ng kasalukuyang administrasyon na napakatagal po. Si VP Sara po ay ilang term po yan, 2-termer na mayor. At matagal po yung nag-vice mayor dyan sa City of Davao. Para walang hiyain ninyo yung Davao, palabasin ninyo na pugad dyan ng mga kriminal. Tuloy-tuloy po eh. Kada may mahuhuli po sa Davao na naman. May tatakas na kriminal. Sa Davao tumakas. Putya, wala naman kami sinasabi, no? Pag nahuli sa NAIA, wala naman nagsasabi na, may nahuli? May mayor ba sa Maynila? May mayor ba sa Pasay? Wala pong ganun. International airport din po yung Davao. Baka hindi nyo po alam. International airport din yan. Kaya po, at mas malamang, dyan tatakas yung mga di ba? Ibang klase talaga yung Ibang klase po talaga. Itong gobyerno natin, wala pong inatupag. Tsaka pangalawa, yun yung una, no? Sa tingin ko. Hindi, tatlo na pala. Yung una,
Deklarasyon po yan na ayaw ko na magpagamit sa mga Marcos. Tigilan na natin to. Huwag ka na magpakit sa akin. Kasi tuwing may tagpong ganyan, magpapakit na naman. Ngingiti-ngitian na naman siya ni Bongbong. Okay. Ikalawa, ito po ay maaaring protesta. Nagalit na po si BP Sara dahil yung mahal niyang lungsod na matagal niyang pinamunuan bilang mayor, winawalang hiya po ninyo. No? Saan ka nakakita? Ang idadahilan nila dahil mataas daw yung criminality sa Davao. Sa totoo lang po, sa buong Southeast Asia po, yung Maynila po ang pinaka worst ng crime rate. Maynila. So kung yun po ang dahilan, no? Kung meron pong dapat na palitan yung mga chief of police, dapat sa Maynila. Kasi siya yung may worse eh. Mas worse din po yung Cebu City, Iloilo City at Makati City. No? Yan po yung mga kasama sa top 10 na worst crime rate sa buong Southeast Asia. So bakit po hindi yung mga kasama sa top 10 na worst crime rate ang ating tanggalan? Bakit po yung isa sa pinaka-safest na city ang tatanggalin nyo para po sasadyain nyo na sabi nga ni Mayor Baste, Davaoenos are watching you, PNP. Okay, ikatlo po na posibleng dahilan kung bakit ayaw dumalo ni BP Sara. Ayaw niya pong maging bahagi, no? Na habang ang Pilipinas po ay naghihirap, na habang ang Pilipinas po ay maraming naghihikaos, ang taas po ng bilihin, ay gagastos po ng 20 million. Catering lang, pagkain lang po. O wag natin tawagin pagkain. Paglamon lang. 20 million, paglamon. Grabe naman. Alam nyo, napakawaldas po ng gobyernong ito. No? Imbes po na mga proyekto, sabi nga ni Ted Pailon, kinukot ko to na ano ko lang nagandahan ako sa sinabi nung ni Iparas kay Paras, no? Mainstream media na yan si Ted Pailon Pero nagsasabi pa na grabe namang ang lakas nyo namang gumasto sa Malacanang. Yung pong pa-concert, yung mga pa-concert, no? Sa gitna po ng kahirapan, no? Magpapa-concert kayo hindi naman pupunta para daw yun sa mga manggagawa ng yung medical workers. Sabi nga ni Ted Pailon, luluwas pa ba yung mga medical worker sa Maynila, sa Malacanang para lang makanood ng concert? Mahal po yan. Baka kala nyo, mura bayad kay Martin Rivera. Hindi po libre yan. Pera na lang kung sabihin mo libre ka. Hindi ako maniniwala libre yan. Okay. Eto po, ang tingin ko, no, yung sunod-sunod na pangyayari na yan, pati yung gastos nitong ayaw maging kabahagi niya ni BP Sara. Pero marami pong kinakabahan sa sinabi ni BP Sara Designated survivor, no? Tama nga. Baka wag natin patuloy. Baka akusahan tayo. Pero mali naman to si Nagmarunong na naman to si Barry Gutierrez. Nagmamarunong ka na naman, Barry Gutierrez. Ang ibig sabihin lang, hindi mo pa nga alam meaning ng sinasabi. Ayan po, bugbog na naman po kagad, no? Yan na naman po, isang sentence
Actually, dalawa. No, hindi ako, no, I will not, ano yung sinabi niya? Tama, isang sentence lang to. No, dalawa pala. No, I will not attend the SONA. I'm appointing myself as the designated survivor. Gulong-gulo na naman ng mga kamunduhan. Okay. Wala pong katotohanan, no? Wala pong katotohanan yung sinasabi na eto ngayon ko lang na-realize, no? Kasi nang-aasar po yung mga ano yung mga taga-kabilang panig, yung mga BBM. Galit na naman daw tayo kasi nakita natin si Bimbi tsaka si ano. Mantakin ko mang isipin, hindi ba mga loyalist yung dapat hindi ba yung mga loyalist yung dapat magalit dahil ang alam ko nagpatalsik sa di ba? Oo nga no, bakit kami nga pala magagalit pinatalsik na namin yung mga dilawan. Kami hindi nagpatalsik ang term yun. Kami ang nagbura sa politika, di ba? Binura ng mga Duterte. Thank you very much kay Cheryl Hernandez sa 2 euros na pangkape. Kami po yung nagbura dyan sa mga dilawan na yan. Bakit kami manggagalaiti? Hindi ba ang nanggagalaiti dapat kayong mga loyalista? Dahil yung mga dilawa, yung mga Aquino, yung lola niyan ni Bimbi, ayan na nagpatalsik sa Apo Marcos, baliktad din. No? Bakit tayo ang sinasabihan na iiyak tayo? Nakalimutan yata nila na hindi po kami loyalista. Yung mga loyalista po ang dapat umiyak. Kayo nga dapat Ewan ko kung bakit kayo tuwan-tuwa. Bakit kayo tuwan-tuwa na magkakampi si Marcos at si yung mga Aquino? Hindi ko maintindihan Kasi hindi kami affected diyan dahil tinalo na namin 'yan Actually, dinurog na ng Duterte ang Aquino forces Kaya mismo nga si Lenny, tinakwil na yung dilawan. Kaya nga siya nag-pink, di ba? Hindi nyo ba nakukuha yon Dahil durog-durog na, ang sama na po ng dating na maging dilawan dahil wala pong yung pagkatalunan. Wala kang kakampi pag talunan ka dito sa Pilipinas Anyway, yan po yung tatlo nating teorya kung bakit po hindi dadalo si BP Sara ngayon sa ONA, no? Una, ulitin lang natin. Una po, ayaw niya na talaga makipagplastikan, ayaw niya na yung mga charm offensive na ngingiti-ngitian lang siya ni Pangulong Marcos. Akala mo naman. Di ba ang hilig niya ni Pangulong Marcos nangingiti? Siguro yung huli nga parang bad trip na si BP Sara, wala lang magawa ayaw niya nang magpagamit sa dito sa pangulo na to. Ikalawa yung ginagawa niyo ngayon sa Davao, yung walang tigil, no? Na pambabastos ninyo sa Davao City. At syempre katlo, ayaw niya maging kabahagi dito sa napakarangya sa kabila po ng kahirapan ng maramihang Pilipino. Isang budget nila sa pagkain, 20 million. Pagkain, gaano kayo kalalakas kumain? 20 million ang budget ninyo sa pagkain. Pucha. Hindi ko maintindihan. Sa bagay, meron tayong alam na malalakas kumain. Di ba? Ano ba mga hayop pa malalakas kumain? Ha? Buhaya? Ay, pwede. Pwede nga. Baka buong baka yung kinakain. Pwede nga yun. Sa ano nga pala yan Sa Congress. Okay. Punta po tayo rito. Ito dapat yung original na topic ko Bago ako magsimula, pumasok lang tong minuto lang Kapapasok-pasok lang po niyan yung kay-interview lang po dito kay BP Sara na hindi na siya tatakbo. Kaya talagang mainit-init pa yan. Punta tayo sa dapat na topic ko. Ito po yung may kinalaman dito kay Biden, no? Alam nyo,
tayo naman, nanonood naman tayo sa internet. Ang dami na pong pinakita na si Biden po ay nawawala na sa sarili, no? Hindi na yung mga simpleng pupunta lang sa stage, nakakalimutan niya. Meron ng sign ng dementia. Hindi lang nila masabi 'yun, parang sign of old age lang ang sinasabi, pero ayon po kay George Clooney na pinakamalaki po, thank you very much kay Pies TV Vlog na nagbigay ng 10 Saudi Arabian Riyal. Yan. Pinaka malaki pong kontribusyon ni George Clooney sa biruin mo nagpa-dinner siya yung nagre-raise sila ng fundraising para po sa kandidatura ng ni Biden 30 million. So magkasama po sila ni Biden, nasaksihan niya mismo, sabi niya kinakailangan ng bumaba si Biden kasi hindi siya mananalo kay Trump, no? So kahit po gusto na ng mga Democrats na isugal na po yung hahalili kahit ilang buwan na lang kaysa naman pag tinuloy daw nila na si Biden pa rin ang kanilang presidential candidate, talo po sila sa November. Pabor sa atin yan kasi si Donald Trump, para matigil na siguro tong mga natin, yung pagiging yung kaguluhan dyan sa West Philippine Sea, no? Kasi ayaw niya yan eh. Ayaw niya ng gera with China eh. Alam niyo yung mga kahit pa paano, negosyante yan eh. Yung incheck din, negosyante. Negosyo muna sila, no? Mag-trade war sila pero talo po sila pareho pag yung arm war eh. Okay. So, pabor sa atin yan na manalo si Donald Trump. And kahit na po ngayon, palitan sila kasi Kamala Harris, meron pang binabanggit na isa eh. Mukhang hindi rin po mananalo. So, mabuti na lang. Kasi magtutuloy-tuloy lang yung gera eh. Speaking ng gera, thank you very much. May nagbigay po si Marian Time na nagbigay po. Mary Ann Time na nagbigay po ng 10 Australian dollars. Speaking ng digmaan, eto po no, si Putin po nagbigay na po ng payag kasi ang dami na po nananawagan. May mga miyembro na po ng NATO, particular yung ano bang bansa yun? Teka lang, titignan ko lang. Ano bang bansa tong si yung Hungary, no? Okay, si Orban. President Orban po ng Hungary. Prime Minister pala, Hungarian Prime Minister Viktor Orban ay nananawagan po ng ceasefire na, no? Hangga't maaari. So umiikot-ikot po siya sa Beijing, nagpunta siya sa Beijing. Biruin nyo, Ukraine at saka Russian war, bakit po pupuntahan yung Beijing? Alam nyo kasi, world power po yung Beijing. Nakakalimutan po natin no? Na yung China po, siya po ang numero 1 karibal ngayon ng US. Hindi lang po sa in terms ng ng digmaan ng power. Hindi lang po sa terms ng ekonomiya, pati po sa pinakamalakas pong puwersang militar. Yan pong China. Kaya hindi po nila pwedeng i-ignore yung Beijing. Ang tingin ni Viktor Orban, malaking bagay yung pagkakaibigan ng Beijing tsaka ni Putin para matigil yung digmaan sa Ukraine. So umiikot siya, pumunta siya sa Ukraine, pumunta din siya sa Russia, no? Bakit po ano po tong si Viktor Orban? Member yan ng NATO eh. So ibig sabihin, kahit sabihin na NATO na hindi namin sanction yung ginagawa ni Orban, ibig sabihin, meron po mga miyembro ng NATO na gusto rin pong matigil na yung digmaan.
Yung Ukraine gusto rin pong matigil yung digmaan, 'di ba? Sabi nga ni hindi natin alam para mag-fundraising lang siya, 'di ba? Mahilig po mag-fundraising yan si ano eh, si Zelensky. Hindi ko alam kung bahagi lang yun ng fundraising niya, yung sinasabi niya na ayaw namin ng digmaan kasi ayaw na namin ng digmaan kasi gusto na namin matigil kasi dami nang namatay sa amin, dami pang sugatan. Baka panawagan niya lang yun, magdagdag kayo ng ano, dagdagan niyo yung budget. Hindi, pero sa totoo lang po, ang hirap na pong wala na po, ubos-ubos na po yung army ng Ukraine. Samantalang yung Russia, intact pa yan. Okay. So, alam niyo po ba, nagsalita na rin po, eto na po yung para po magkaroon, no? Para po magkaroon ng ceasefire, tigil putukan. Ito po ang kondisyon ni Putin, no? Una, yung mga nasakop nila, kasi nag-advance na sila eh. Yung pinag-uusapan po natin, yung Russia po ang nasa teritoryo ng Ukraine, no? Yung mga region po na Russian speaking, yan po napalaya na ng Russia sa Ukraine. So nagdeklara na po to ng mga independent states. Kaso walang kumikilala kundi Russia lang, no? So ito po yung magiging buffer niya. Ngayon ang sinabi ng ni Putin, para lang kami, para tayo magkaroon ng ceasefire, umatras na kayo. Iwan nyo na tong yung mga sundalo nyo, iwan nyo na tong occupied, na okupahan na ng Russia. Imagine, ganun po yung batas, no? Wala na po yan, yung mga batas-batas na, yung mga hindi po nagmamatter dito yung korte-korte, no? Ito yung pinapaliwanag ko sa inyo eh. Yung mga sinasabing mag-ano tayo, magsasampa tayo. Wala pong kumikilala diyan. Wala pong kumikilala diyan. Kinakailangan mong manalo ka muna bago ka kilalanin. Halimbawa po ito. Kung totoo lang po, kung meron lang pong masasampahan ng korte, sino po ba nanlusob? Magtotohanan po tayo, Russia po. Ang nakuhanan po ng teritoryo, Ukraine. Sila po yung nilusob ng Russia. Pero, ano yung sinasabi na Russia? Sinabi ba niya, atras kami, umatras din kayo? Wala pong ganun. Ang sinasabi ng Russia, umatras kayo. Pinalaya na namin yan. Ganyan po yung digmaan. Hindi po ang masusunod, no? Yung mga talunan. Wala rin pong malalapitan yung Ukraine na korte. Nakukuha nyo yung maling notion natin na iharap lang natin yan, sampahan lang na reklamo yan. Sa peacetime lang po nagaganap yan pag wala pang digmaan. Once na po na nagdigmaan, yung victor na po ang magpapasya. Gusto nyong matigil na to, Pilipinas? Ayaw nyo nang bombahin namin kayo ng mga... Halimbawa lang po Halimbawa po, katulad po ngayon, ano ba uri ng digmaan na Russia at ano ngayon? Missile na. Napuno na si Putin kasi binomba sila ng missile. Kung tama yung sinasabi ni Senator Amy Marcos, hypersonic missile. Pauulanan lang tayo niyan. Pag pinaulanan tayo, sila pa magbibigay ng kondisyon. Gera na eh. Gusto nyo na bang matigil? Wag na kayo riyan. Iwan nyo na yung West Philippines na tinatawag nyo. Amin na yan lahat. Ganun po yun. Sila ang magbibigay ng kondisyon sa atin. Ngayon, natatapang natin. Pwede namang galangan ngayon. Kaya pinakamaganda yung ginawa ni Pangulong Duterte. As is where is. Sila hindi abante, tayo rin hindi rin abante. Di ba? Parang trinit tayo as equal. Nakapangisda yung mga mangingisda. Yung ating Philippine Coast Guard nakakapag
nakakapagtaboy ng mga mangingisdang Vietnamese at mga Chinese. Oh, kinikilala tayo. Pero nung magmatigasan tayo, hindi, pati yung Philippine Coast Guard natin, hindi na nakakaporma dyan sa lugar na yan. Yun yung sinasabi natin, yung, kaya po kinakantsawan nyo si Duterte. Ngayon, may narinig naman ako kay Carpio. Ang sinabi ni Carpio, ang swerte daw ng China kasi hindi na nila tayong kaya, hindi na tayo dinidigma daw. Binabayaran na lang yung mga leader. Kita mo, ang galing mo pala talaga, Carpio, no? Eh, di ba nanalo ka? Ipinanalo mo, may nangyari ba sa panalo mo? Binigay ba sa atin ng China yung mga gusto nating ariin? Buhat nung nalo ka? Ang katotohanan, kayo nagpamigay. Hinayaan ninyo. Sinasakop ng China, nagtatayo sila ng mga isla. Ang ginawa ninyo, nagsampa kayo ng reklamo. Hindi nga kinikilala. O ngayon, hindi kinilala. May nagawa ba kayo? Baliktad eh. Nung panahon na nakikipagkaibigan tayo, nakikipagdiplomasya tayo, hindi tayo nakukunan ng teritoryo, panahon ni Duterte. Panahon nyo na matigas, nagsampa pa kayo ng reklamo. Doon tayo kinunan ng tapos ang gusto nyo, ang babawi ng teritoryo, si Duterte. Kayo nakunan eh, tapos ibang presidente ang kukuha. Yun ang gusto nila mangyari, to save face. Eh actually, yung pagsasampan nyo na reklamo, saving face lang yan eh. Dahil harap-harapan tayong ninakawan eh. San kinuha pantambak niyan? Alam na mga taga-Sambales kung saan kinuha yung pantambak niyan eh. Dito rin sa atin. Wala tayong nagawa. Yung mga politiko natin, tsaka yung mga matataas na tao, okay. So muli po, yan po yung topic natin, si Vice President Sara Duterte ay hindi po dadalo sa SONA. Marami pong hindi dadalo sa SONA. Pero marami pong dadalo rin. At may pinakamataas na budget ngayon ng SONA. Yan lang po ang topic natin. Pwede na po kayong magtanong. Pwede na po tayong magbigay ng reaksyon.